Isang malakas na busina ang sumira sa katahimikan ng madaling araw sa kahabaan ng EDSA. Napakapit si Isa Gabriel Diaz sa manibela ng kanyang patrol car, idiniin ang preno, at saktong huminto sa gitna ng biglang traffic. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Ang pagiging pulis ay nangangailangan ng disiplina, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa pagkontrol ng emosyon. Ito ang naging mantra niya simula nang magkawasak ang mundo niya 3 taon na ang nakaraan. Diaz, emergency. Kailangan mo nang magtungo sa St. Jude Medical Center. Ang boses ng kanyang superior ang bumulaga sa radio. May kasong critical na nangangailangan ng blood type na D negative. Masyado itong bihira, Diaz. Ikaw lang ang alam naming may ganitong type sa unit. Bihira nga. Napakagatlabi si Gab. Ilang beses na siyang nagdodonate ng dugo para sa mga kaso ng emergency, pero ngayon lang niya naramdaman ang ganitong kakaibang kaba. Agad siyang umikot, binuhay ang sirena, at sinugod ang daan patungo sa ospital. Habang nagmamaneho, may kakaibang pagdududa ang bumulong sa kanyang isip. Bakit parang may mas malalim na koneksyon ang kasong ito sa kanya? Pilit niyang ipinagsawalang bahala iyon, isang pulis lang siya na tumutulong sa nangangailangan. Iyon lang. Pagdating niya sa St. Jude, bumungad sa kanya ang abalang emergency room. Ilang doktor at nurse ang nagmamadaling pabalik-balik, ang hangin ay puno ng tensyon at pag-aalala. Sinalubong siya agad ng isang nurse. Isa Diaz. Salamat at nakarating kayo agad, sir. Nasa intensive care unit po ang mga pasyente. Sumunod po kayo sa akin. Dumaan sila sa mahabang pasilyo, bawat hakbang ay parang may nagbibigat sa kanyang dibdib. Bakit nga ba siya kinakabahan ng ganito? Ilang buhay na ang nailigtas niya, ilang malalang kaso na ang kanyang hinarap. Ngunit ang mga hakbang na iyon ay parang patungo sa isang bagay na matagal na niyang pilit na kinalimutan. Nang makarating sila sa bumungad sa kanya ang 3 maliliit na inkubator, bawat isa ay may nakahimlay na sanggol. Napakaputla ng mga bata, halos walang kulay. Ang mga wire at tubo na nakakabit sa kanilang maliliit na katawan ay parang nagmamadaling nagsusumamo para sa buhay. Nakita niya ang mga doktor at nurse na abala sa pagmamanman sa mga monitor, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sanggol. Triplets. Nakaramdam si Gab ng kakaibang kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa kanya na lumapit at tingnan ng mas malapitan ang mga bata. Naisip niya ang sarili niyang pamilya, ang mga kapatid niya na mayroon ng kanya-kanyang anak. Ngunit para sa kanya, matagal na niyang binaliwala ang ideya ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Hindi na muli. Nurse, sino po ang mga magulang ng mga bata? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagkabigla. Itinuro ng nurse ang isang babaeng nakatayo sa labas ng salaming dingding ng nakatungo, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nakakita na siya ng ganoong klaseng kalungkutan sa mukha ng mga taong nakikita niya sa mga krimen, sa mga trahedya. Ngunit ang kalungkutan na iyon ay mayroong nakakahawang hapdi. Nang dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mukha, tumigil ang paghinga ni Gab. Ang kanyang mundo ay parang gumuho at nabuo muli sa isang kisap mata. Ang mga mata niya ay nagtuon sa babae, ang puso niya ay biglang kumabog ng ubod lakas. Ang mga labi niya ay tila gustong magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Anya. Anya de la Cruz. Ang pangalang iyon, na matagal na niyang inilibing sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala, ay biglang bumulaga. Si Anya. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng pinaniniwalaan niyang ipinagpalit siya sa pera. Ang babaeng nagdulot ng pinakamalaking sakit sa kanyang buhay. Anya, bulong niya na halos hindi marinig. Ang mga mata ni Anya, na dating puno ng pag-ibig at kinang, ay ngayon ay nanlalabo sa luha at takot. Ang dating masigla nitong balat ay putlang-putla, at ang katawan nito ay payat na payat. Tila nakakita siya ng multo, isang multo ng nakaraan na akala niya ay matagal nang patay. Lumabas si Anya mula sa pwesto niya, ang mga paa ay tila lumulutang sa sahig. Lumapit siya kay Gab, ang kanyang mga kamay ay pinagkiskisan, ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga bata, tila hindi kayang tingnan si Gab. Gab, ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Kailangan nila ng dugo. Please! Ikaw lang ang pag-asa. Hindi niya inakala na darating ang araw na muli silang magkikita sa ganitong sitwasyon. Hindi niya inakala na sa gitna ng sakit at hinanakit, mayroong mas matinding sakit na bumabalot sa kanila pareho.
Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan, ang mga pangako, ang mga pangarap na biglang naglaho, lahat ay bumalik na parang isang pelikula. Pinilit ni Gab na kontrolin ang kanyang sarili. Ang galit sa loob niya ay nagbabanta, ang lahat ng hinanakit na kinimkim niya sa loob ng 3 taon ay gustong sumabog. Pero ang mga batang iyon sa loob ng inkubator may kakaibang puwersa ang humihila sa kanya. Pakiramdam niya, kailangan niyang tulungan sila. Humarap siya kay Anya, ang kanyang mga mata ay nananatili sa mga mata nito, pilit na binabasa ang emosyon doon. Wala siyang nakita kundi takot at desperasyon. Ang takot na iyon ay hindi pwedeng baliwalain. Sige, malamig niyang sabi, kahit ang puso niya ay kumukulo. Magdodonate ako. Salamat, Gab. Maraming salamat. Ang mga labi ni Anya ay nanginginig at tila gusto niyang abutin ang kamay ni Gab, ngunit nag-atubili siya. Bakit ka narito, Anya? At bakit ikaw ang ina ng mga batang yan? Hindi niya napigilan ang pagtanong, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nag-iwas ng tingin si Anya. Mahabang kwento, Gab. Hindi ito ang oras. Kung gayon, kailan? 3 taon na akong naghihintay ng paliwanag. Halos pasigaw na niya ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili nang makita ang ilang taong nakatingin sa kanila. Dinala siya ng nurse sa blood donation room. Habang nilalagyan ng karayom ang kanyang braso, ang isip niya ay lumilipad. Ang mukha ni Anya, ang mga bata. Ano ang nangyari? Ano ang lihim na itinago niya? Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng dugo mula sa kanyang katawan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Pagkatapos ng donasyon, inabot ng nurse sa kanya ang isang maliit na sobre. May kakaibang ngiti ito na may bahid ng pagkabigla. Sir, ang initial blood test ninyo ay may malaking pagkakapareho sa mga bata. Kailangan namin ng formal na DNA test para sa pinal na kumpirmasyon. Sinenyasan ng nurse si Anya na lumapit, na tila may malaking balita ito para sa kanilang dalawa. Napatingin si Gab sa sobre, pagkatapos ay sa nurse, at sa huli ay sa maputlang mukha ni Anya. Ang huling sinabi ng nurse ay tila nagpabagsak ng buong mundo niya. Mukhang kayo po ang ama nila. Gab froze. Ang mundo ay parang tumigil sa pag-ikot. Ama? Siya. Ng mga batang iyon? Marahan niyang ibinaba ang sobre, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Anya. Ang babaeng matagal na niyang kinamumuhian, ang babaeng akala niya ay nagtaksil sa kanya. Ngayon, siya ang ina ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapaniwala. Si Anya naman ay namutla, parang nakakita ng multo. Pilit nitong iniiwasan ang kanyang tingin, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na pinagkiskisan, tila nagtatago ng isang napakalalim na lihim. Ang tanong na, bakit, ay tila sumabog sa kanyang isip, kasabay ng napakaraming paano. Ang kaba kanina ay napalitan ng matinding gulat at isang pakiramdam ng pagkabigo na halos hindi niya kayang panindigan. Naramdaman ni Anya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tumigil ang mundo. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng nurse ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga, tila isang napakalakas na kampana ng babala, kayo po ang ama nila. Nilingon niya si Gab, na nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkabigla, pagtataka, at isang galit na matagal nang nakabaon. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito na. Ang kinatatakutan niya sa loob ng 3 taon ay narito na sa harapan niya. Ang lihim na kanyang kinimkim, ang bigat na kanyang pinasan, ay tila unti-unting mabubunyad. Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng hindi niya isinasakripisyo ang kaligtasan ng mga anak niya? Biglang bumalik sa isip niya ang isang madilim na araw, 3 taon na ang nakararaan. Ang araw na iyon ang nagwasak sa kanyang mundo. Flashback. Huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko, Anya. Kung ayaw mong masaktan siya. Malamig ang boses ni Donna Emilia Diaz, walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakaupo siya sa isang mamahaling upuan sa loob ng isang pribadong silid sa isang hotel, habang si Anya naman ay nakatayo sa harap niya, nanginginig ang buong katawan. Bago nito, nakita niya si Gab na papasok sa hotel para sa isang mahalagang meeting. Ang huling halik nila ay sariwa pa sa kanyang labi. Inilahad ni Donna Emilia ang isang sobre na puno ng pera. Tanggapin mo ito. At lumayas ka sa buhay ni Gabriel. Isipin mo na lang, ito ang kabayaran mo sa lahat ng oras na inaksaya mo sa kanya. Hindi po, halos pabulong na sagot ni Anya, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Hindi ko po gagawin yan. Mahal ko po si Gab.
Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Donna Emilia. Mahal? Ang pag-ibig mo ang magpapahamak kay Gabriel, anya. Ang mga koneksyon mo, ang buhay mo, hindi tugma sa kanyang ambisyon. At kung hindi mo tatanggapin ito, sisiguraduhin kong may mangyayaring masama kay Gabriel. Alam ko ang lahat ng bawat galaw niya. Ibinato ni Donna Emilia ang isang larawan sa lamesa, isang larawan ni Gab na nasa isang krimen, napapalibutan ng panganib. Ang takot ay sumilay sa puso ni Anya. Kilala niya ang ina ni Gab, ang kanyang impluwensya at kapangyarihan. Naging sunod-sunuran siya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Gab. Hindi ko po kayo maintindihan, pabulong niyang sinabi, ang luha ay umagos na parang ilog. Hindi mo kailangang intindihin. Gawin mo lang ang sinasabi ko at mananatiling ligtas si Gabriel. At ang mga magulang mo. Ngunit kung ipagsasabi mo ito o kung makita ka pa niyang lumalapit sa kanya, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Nang gabing iyon, matapos niyang tanggapin ang pera na walang kalaban-laban, nakita niya si Gab. Nakita niya siya napapalabas sa hotel na may hawak na isang sobre. Ang mukha ni Gab ay gulat, ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi siya nakapagsalita. Alam niyang sa mga mata ni Gab, isa siyang traidor, isang babaeng ipinagpalit ang pag-ibig sa pera. Nang sumunod na linggo, nang malaman niyang nagdadalang tao siya, tila gumuho ang kanyang mundo. Isang bahagi ni Gab ang dala niya sa kanyang sinapupunan. Isang patunay ng pag-ibig na pilit na pinaghihiwalay. End of flashback. Ngayon, narito si Gab at alam na niya ang katotohanan. Ibinaba ni Gab ang sobre na naglalaman ng end result. Puno ng galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang lahat ng kinimkim niyang takot ay bumalik. Ang mga banta ni Donna Emilia, ang posibleng panganib na kakaharapin ng kanyang mga anak. Kailangan natin silang iligtas, Gab, ang tangi niyang nasabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit sa kanila si Benedicto Ben Lim, ang chief pediatrician ng ospital. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. Diaz, Ima de la Cruz, kumpirmado na po ang DNA test. Kayo nga po ang mga magulang ni Lala, Luna at Lito. Naramdaman ni Anya ang lamig sa kanyang mga kamay. Pumikit siya, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Gab sa tabi niya. Ang bigat ng sitwasyon ay tila dumoble. Lim, kailangan po ba talaga ng direktang paliwanag? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pakiusap. Tumango si Lim. Para po sa legal na dokumentasyon at sa kapakanan ng mga bata, kailangan po nating malaman ang buong kwento. Hindi po basta-basta ang pag-aalaga sa triplets, lalo na po't mahina sila. Nag-aalangan si Anya. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mukha ng kanyang mga anak sa isip niya, ang kanilang maliliit na kamay, ang kanilang mahinang pag-iyak, alam niyang kailangan niya itong harapin. Hinanap ni Gab ang isang pribadong sulok ng ospital. Iginian niya si Anya sa isang bakanting waiting area, malayo sa usisang mata ng ibang tao. Nang makaupo sila, naramdaman ni Anya ang bigat ng tingin ni Gab. Ngayon, Anya, nagsimula si Gab, ang boses nito ay may bahid pa rin ng galit at hinanakit, ngunit mayroon na ring pagtataka. Ipaliwanag mo sa akin. Lahat. Bakit mo itinago ang mga anak ko? Bakit ka umalis noon? At bakit ikaw ang ina nila? Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Anya. Lumabas ang mga luha na matagal na niyang kinikimkim. Ang lahat ng sakit, hirap at pagdududa ay biglang bumalik. Gab, halos pabulong niyang simula, hindi ko ginusto ang mangyari. Kinailangan kong gawin yon. Kinailangan. Kinailangan mong iwanan ako, Anya. Kinailangan mong ipagpalit ako sa pera. Kinailangan mong itago sa akin ang mga anak ko sa loob ng 3 taon. Sumisikip ang dibdib ni Gab sa bawat tanong. Hindi sa ganoon, Gab. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. May nagbanta. May nagbanta sa'yo. May nagbanta sa pamilya ko. Sino? Sino ang nagbanta, Anya? Bakit mo hindi sinabi sa akin noon? Akala ko nagtaksil ka. Ang kanyang galit ay halata, ngunit mayroon na ring bahid ng sakit. Hindi ko masabi kung sino, Gab. Hindi pa ngayon. Natatakot ako. Tumingin siya sa mga mata ni Gab, pilit na ipinaparating ang kanyang desperasyon. Gusto kong protektahan ka. Gusto kong protektahan ang pamilya ko. Hindi niya kayang sabihin ang pangalan ni Donna Emilia.
Ang takot na yon ay matindi. Ang kapangyarihan ng pamilya Diaz ay napakalaki. Kung malalaman ni Gab, baka mas mapahamak siya. Baka mas mapahamak ang mga anak nila. Gab looked away, his jaw tight. He closed his eyes, then opened them again, filled with pain. So, pinili mong protektahan ako sa pamamagitan ng pananakit sa akin, Anya. Sa pamamagitan ng pagdududa sa pagmamahalan ko sa'yo. Sa pamamagitan ng paglimot sa akin. Niyuko ni Anya ang kanyang ulo, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Hindi niya kayang depensahan ang sarili niya nang hindi isinasakripisyo ang seguridad ng kanyang mga anak. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib, ang bigat ng lihim na ito. Anya, sabihin mo sa akin, ang boses ni Gab ay naging mas mahina, mas puno ng sakit. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Anya. Paano nangyari ito? Bakit mo itinago ang mga anak ko? Akala ko, ayaw mo sa akin na pinagpalit mo ako sa pera. Umiiling si Anya, ang kanyang mga mata ay nananatili sa kanyang kamay na hawak ni Gab. Naramdaman niya ang pag-asa na sana ay maintindihan siya ni Gab. Ngunit paano? Paano niya maipapaliwanag ang lahat kung hindi niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan? Ang takot ay mas malaki kaysa sa kagustuhan niyang magpaliwanag. Wala siyang nasabi, tanging luha lamang ang tanging sagot na kaya niyang ibigay. Naramdaman ni Si Isa Gabriel Diaz ang pagkaugnay sa mga salitang sinabi ng nurse. Ama? Siya? Ng tatlong batang iyon? Napuno ng galit ang kanyang dibdib, sinasabayan ng isang matinding kirot na matagal nang hindi niya naramdaman. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik, mas matindi pa sa dati. Anya, bulong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Ano ang ibig sabihin nito? Ipaliwanag mo. Nag-iwas ng tingin si Anya. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa sahig, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasama. Hindi na yon, Gab. Nag-aalala ako sa mga bata. Kailangan nilang maging ligtas. Ligtas, ang pagsusumamo ni Gab. 3 taon, Anya. 3 taon kitang hinanap sa bawat sulok ng Maynila. 3 taon akong nagtago sa sakit na iniwan mo. At ngayon, malalaman kong may mga anak tayo. Na itinago mo sa akin. Anong klaseng kaligtasan ang sinasabi mo? Nilingon siya ni Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Gusto ko lang silang protektahan, Gab. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko noon. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin. Dahil ang naiintindihan ko lang, niloko mo ako. Ginawa mo akong tanga. Ang akala ko, ipinagpalit mo ako sa pera. Ang akala ko, wala kang pakialam sa akin. Pero may mga anak pala tayo, Anya. Mga anak natin. Sumikip ang dibdib ni Gab sa bawat tanong. Bumuntong hininga si Anya, nanginginig ang mga labi. May nagbanta sa akin, Gab. Sinabi nila, kung hindi ako lalayo, kung hindi ko tatanggapin ang perang iyon, may masamang mangyayari sa'yo. Hindi ko kaya. Ayokong may mangyari sa'yo. Kumunot ang noo ni Gab. Sino? Sino ang nangahas na bantaan ka? Bakit mo hindi sinabi sa akin noon? Hindi ko masabi kung sino. Hindi pa. Natatakot ako. Hanggang ngayon. Ang boses ni Anya ay pabulong, puno ng takot. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Gab, na tila nagtatago ng mas malalim na lihim. Naramdaman ni Gab ang paghalo ng galit at pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang sakit ng nakaraan ay nananatili, ngunit ang desperasyon sa mata ni Anya ay totoo. At ang mga bata ang 3 bata na may bahagi niya. Tumayo si Gab. Hindi niya kayang manatili sa ganoong posisyon ng matagal. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Pupuntahan ko ang mga bata, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Kailangan kong makita sila. Hinayaan niya si Anya sa waiting area, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Naglakad siya pabalik sa ang bawat hakbang ay mabigat. Habang papalapit, nakita niya ang maliliit na mukha ni Lala, Luna, at Lito. Ang mga ito ay mahina, ngunit may buhay. May mga bahagi siya roon, ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanilang ugat. Naramdaman niya ang matinding kurot sa puso. 3 taon. 3 taon na dapat sana ay kasama niya ang mga ito. 3 taon na nilang pinasan ang sakit ng mag-isa. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay unti-unting bumalot sa kanya. Hindi niya sinubukang alamin ang buong katotohanan.
Umalis lang siya, galit, at nagtago sa kanyang trabaho. Patawad, bulong niya, ang kanyang kamay ay nakadikit sa salaming inkubator, tila hinahaplos ang maliliit na ulo ng mga bata. Patawad, mga anak. At patawad, Anya. Hindi niya napansin ang pagdating ng isang figura. Isang mabangong pabango ang kumalat sa hangin, kasabay ng tunog ng mamahaling takong. Ang isang anino ay bumagsak sa likod niya. Gabriel? Napalingon si Gab. Nakatayo sa kanyang likod si Donna Emilia Diaz, ang kanyang ina. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay mayroong nakatagong lamig. Ina. Nagulat si Gab. Paano po kayo narito? Isang kaibigan ang nag-text sa akin. Hindi mo man lang ako sinabihan tungkol sa emergency. At ano itong nakikita ko? Tumingin si Donna Emilia sa tatlong bata, ang kanyang mga labi ay bahagyang kumunot. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Anya, nakakalabas lang sa waiting area, ang mukha ay putlang-putla. Anya de la Cruz? Anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo si Gabriel? Ang boses ni Donna Emilia ay matalim, puno ng pagdududa. At sino ang mga batang ito? Naramdaman ni Gab ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang ina, na matagal na niyang pinaniniwalaan, at si Anya, na ngayon ay ina ng kanyang mga anak at mayroong matinding lihim. Ina, may importanteng bagay akong sasabihin sa inyo, simula ni Gab. Wala kang dapat sabihin, Gabriel, putol ni Donna Emilia. Lumapit siya kay Anya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Kaya pala nagtago ka sa loob ng 3 taon. Mayroon ka palang inililihim. At ito ba ang pamana mo, Anya? 3 anak na hindi mo kayang buhayin? Nanginginig si Anya. Donna Emilia, wala po kayong karapatang magsalita ng ganyan. May karapatan ako, sigaw ni Donna Emilia, ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na pasilyo. Ang anak ko, ang dugo ng angkan namin ay narito. At itinatago mo sa kanya. Ano, dahil ba sa pera? Hindi pa ba sapat ang ibinigay ko sa iyo noon? Napakapit si Gab sa kanyang mga kamay. Ina, anong ibinigay niyo? Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Ngumisi si Donna Emilia. Wala, Gabriel. Pinag-uusapan lang namin ang dati nilang transaction. Isang babaeng gahaman sa pera. Tumingin siya kay Gab. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Ako na ang bahala sa mga bata. Walang Diaz na mananatili sa kahirapan. Ipapadala ko ang aking mga abogado bukas. Aalisin ko ang mga bata rito at dadalhin sa isang mas maayos na lugar. Hindi niyo sila pwedeng kunin, sigaw ni Anya, ang kanyang boses ay punong-puno ng galit at takot. Mga anak ko sila. Anak mo? Hindi mo sila kayang buhayin. Hindi ka maganda ang nakaraan, tugon ni Donna Emilia, ang kanyang boses ay tila nagpaparinig. Ang kailangan ng mga bata ay isang pamilyang marangal, hindi isang babaeng galing sa kung saan. Ipapaalam ko sa iyo, Anya. Kung hindi ka lalayo sa mga bata, sisiguraduhin kong sa kulungan ka pulutin. Napahakbang paatras si Anya, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi siya makatingin kay Gab. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Gab felt a knot forming in his stomach. Ang mga sinabi ni Donna Emilia tungkol sa transaction at sa nakaraan ni Anya ay nagpatunog ng alarma sa kanyang isip. Ang tono ng kanyang ina ay iba, mas malamig, mas may alam. At ang pagbabanta kay Anya. Ina, sabi ni Gab, ang boses niya ay may bahid ng pagdududa. Bakit po kayo nagbabanta? Anong alam niyo tungkol sa nakaraan ni Anya? Tiningnan siya ni Donna Emilia, ang kanyang ngiti ay tila naglalaman ng 1,000 lihim. Akala mo ba matatakasan mo ang nakaraan, Anya? Ang kapalit ng pananahimik mo ay ang kinabukasan ng mga batang yan. Para kay Gab, ang mga salitang iyon ay hindi lamang banta kay Anya. Ito ay tila isang babala, isang hint na mayroong mas malalim na lihim na nakabaon sa pagitan ng kanyang ina at ng babaeng pinaniniwalaan niyang traidor. Ang kanyang puso ay biglang kumabog, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang kutob. Naramdaman ni Anya ang matinding panginginig nang marinig ang boses ni Donna Emilia. Ang mga salitang iakala mo ba matatakasan mo ang nakaraan, Anya? Ang kapalit ng pananahimik mo ay ang kinabukasan ng mga batang yan ay umalingaw sa kanyang tenga, tila isang bagong banta. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Gab na tila nagsisimula na itong magtanong. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa kagustuhan niyang magpaliwanag.
Hindi pa ngayon. Hindi pa niya kayang ilabas ang buong katotohanan. Napatingin siya sa mga anak niya sa loob ng Lala, Luna at Lito. Ang kanilang buhay ang tanging mahalaga ngayon. Mabilis na nilisan ni Doña Emilia ang ospital, kasama ang kanyang mga abogado, ngunit ang anino ng kanyang banta ay nanatili. Umalis din si Gab, tila mayroong sariling mundo ng pagdududa at pag-isip. Naiwan si Anya na mag-isa, ang kanyang mundo ay tila gumuguho. Kinausap niya si Mara, ang kanyang matalik na kaibigan at tila kapatid na rin. Si Mara ang kasama niya sa lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng 3 taon. Mara, nakita ko siya, simula ni Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Gab. At alam na niya. Alam na niyang siya ang ama ng mga bata. Niyakap siya ni Mara ng mahigpit. Alam kong mangyayari ito, yan. Hindi pwedeng manatiling lihim ang ganoong bagay. Pero paano mo haharapin? Lalo na ngayon at bumalik na naman ang halimaw na yan. Napapikit si Anya. Binalaan na naman niya ako, Mara. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa pera. Natatakot ako. Paano kung agawin niya ang mga anak ko? Hindi niya magagawa iyon, Anya, matigas na sabi ni Mara. Lumaban ka. Hindi ka na ang dating Anya na madaling sumuko. Tingnan mo ang mga anak mo. Sila ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Naramdaman ni Anya ang init ng mga salita ni Mara. Kailangan niyang lumaban. Para sa mga anak niya. Naisip niya ang lahat ng paghihirap na dinanas niya sa loob ng 3 taon. Ang pagtatago, ang pagtatrabaho ng mag-isa para lang mabuhay sila, ang mga gabing umiiyak siya dahil sa pangungulila kay Gab at sa takot sa kanyang kinabukasan. Flashback. Isang gabi, habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, may sumusunod sa kanya. Isang lalaki, nakasuot ng itim na hoodie, ang lumapit sa kanya. Nunel de la Cruz, mayroon akong mensahe sa iyo mula sa iyong benefactor. Ang boses ng lalaki ay matalim at walang emosyon. Alam namin ang lahat ng galaw mo. Pati ang galaw ni Essie Isa Gabriel Diaz. Kung hindi mo susundin ang usapan, kung magtatangka kang lapitan siya, o kung sasabihin mo sa kanya ang anumang bagay tungkol sa atin, masamang mangyayari sa kanya. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga magulang mo. May mga mata kami sa lahat ng sulok. May ipinakita ang lalaki sa kanyang cellphone, isang litrato ni Gab na kasalukuyang nakikipagpalitan ng putok sa mga kriminal, at isa pang litrato ng kanyang mga magulang na payapang natutulog sa kanilang bahay. Ang kanyang dugo ay nanlamig. Hindi ito ang unang beses na nakatanggap siya ng ganoong banta. Noon pa man, pagkatapos niyang matanggap ang pera mula kay Doña Emilia, may mga tao nang sumusubaybay sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaan yan, bulong niya sa lalaki. Kung gayon, manatili ka sa iyong pinagkasunduan. Manatili kang tahimik. At maglaho ka sa buhay niya. Iyon lang ang paraan para maprotektahan siya. Pagkatapos noon, naging mas maingat si Anya. Pinalitan niya ang kanyang cellphone number, lumipat siya ng tirahan, at sinubukang ihiwalay ang sarili sa kanyang nakaraan. Naging isang multo siya, namumuhay sa takot, ngunit laging mayroong pag-asa na darating ang araw na makakapiling niya si Gab. End of flashback. Ngayon, habang si Anya ay nag-iisip, si Gab naman ay nagsisimulang magtanong. Pagkatapos ng confrontation nila ni Doña Emilia, umuwi si Gab sa kanilang bahay, ngunit hindi niya nakuhang matulog. Ang mga salita ng kanyang ina, at ang takot sa mga mata ni Anya, ay hindi umaalis sa kanyang isip. Kinabukasan, sa istasyon, kinumusta siya ng kanyang kasamahang pulis. Diaz, okay ka lang ba? Ang lalim ng iniisip mo. May iniimbestigahan lang ako, sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay nanatili sa computer screen. Sinusubukan niyang mag-research ng mga kaso ng blackmail at mga fixer na sangkot sa pagdududa sa mga tao. Nagulat siya sa dami ng ganitong klaseng kaso. Habang nagre-research, bumungad sa kanya ang isang malaking kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng isang kilalang korporasyon sa Maynila, ang Sterling Holdings. Ang kaso ay may kinalaman sa malawakang money laundering at suhulan. Biglang may nagkonektang mga bagay sa isip ni Gab. Hindi kaya bulong niya sa sarili. Ang mga taong sangkot sa Sterling Holdings may kaugnayan kaya sila sa nangyari kay Anya. Inilabas niya ang lumang report ng kaso ni Anya. Walang formal na kaso laban dito, tanging ang report lamang ng pagtanggap ng pera at ang kanyang paglisan. Ngunit ang pangalan ng isang abogado na konektado sa Sterling Holdings
ay nakita niya sa isang lumang dokumento na tila nagbibigay ng legal assistance sa mga individual na nais magtago ng kayamanan. Ang abogado na ito ay kilala sa pagiging fixer ng mga mayayaman. May koneksyon, bulong niya. Dahil ang nanay ko hindi kaya. Isang kakaibang kutob ang naramdaman ni Gab. Ang kanyang ina ay may mga koneksyon sa lahat ng sektor ng lipunan. Pera. Kapangyarihan. Impluwensya. Hindi imposibleng gamitin niya ang mga ito para sa personal na interes. Lalo na pagdating sa kanyang tanging anak. Samantala, sa ospital, patuloy ang paghina ni Lala. Siya ang pinakamaliit sa triplets at ang kanyang kondisyon ay lumalala. Naramdaman ni Anya ang matinding sakit at pag-aalala. Ang gasto sa ospital ay lumalaki. Ang bigat ng kanyang sitwasyon ay dumodoble. Yan, kailangan mong maging malakas, sabi ni Ealim, ang kanyang mukha ay seryoso. Ginagawa namin ang lahat pero kailangan mong maging handa. Lalong-lalo na si Lala. Siya ang may pinakamahina sa lahat. Napakapit si Anya sa kanyang dibdib, ang luha ay umagos na naman. Ang kanyang mga anak, ang kanyang buong buhay. Kung mawawala ang mga ito, wala na rin siya. Hindi, bulong niya. Hindi ako susuko. Samantala, sa kanyang opisina, mas lalo pang hinukay ni Gab ang kaso ng Sterling Holdings. Sa bawat dokumentong nakikita niya, sa bawat impormasyon na kanyang nalalaman, mas lalo niyang naramdaman ang lamig sa kanyang katawan. Mayroon siyang nakitang isang listahan ng mga kliyente ng key fixer na abogado. At sa dulo ng listahan, isang pangalan ang nakasulat sa isang pribadong memo, i.e. Donna Emilia Diaz. Naramdaman ni Gab ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Ito na ang dahilan. Ang kanyang ina. Ang taong pinaniniwalaan niyang perpekto, ang taong nagturo sa kanya ng katotohanan, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Siya ang nasa likod ng lahat. Nakatitig si Essie Isa Gabriel Diaz sa screen ng kanyang computer, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang lumang larawan ni Anya na may kasamang isang lalaki na may corporate suit ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lalaki ay pamilyar. Siya si Atty. Ramirez, ang kilalang e-fixer na abogado ng Sterling Holdings. Ang taong kasalukuyan nilang iniimbestigahan. Siya, bulong niya na halos hindi marinig. Ang galit na matagal niyang kinimkim para kay Anya ay unti-unting napapalitan ng isang nakakakilabot na pagdududa. Hindi kaya nagkamali siya. Bumalik sa kanyang isip ang gabing nakita niya si Anya na may kasamang ibang lalaki sa labas ng hotel. Ang pera. Ang sakit. Ang akala niya ay simpleng pagtataksil. Ngayon, nag-ugnay ang lahat sa isang madilim na web ng kasinungalingan. Isang web na tila ang kanyang ina ang naghabi. Naramdaman ni Gab ang galit na nagbubuo sa kanyang dibdib. Galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang pagiging bulag. Galit sa kanyang ina dahil sa panloloko nito. Agad siyang tumawag sa kanyang kasamahan. Pre, kailangan kong makipag-usap sa'yo. Ngayon na. Sa opisina. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang kasamahan, si Essie Isa Eric Cruz. Nakita ni Eric ang seryosong mukha ni Gab. May problema ba, Gab? Tanong ni Eric, puno ng pag-aalala. Mas malaki pa sa problema, Eric. Tingnan mo ito. Ipinashow ni Gab ang mga ebidensya, ang mga transaksyon ni Donna Emilia sa kumpanya ni Atty. Ramirez, ang larawan ni Anya at Atty. Ramirez at ang mga lumang ulat na nagdodokumento ng paglisan ni Anya. Hindi ko maintindihan, sabi ni Eric habang sinusuri ang mga dokumento. Bakit may kinalaman ang nanay mo rito? Iyan ang kailangan nating alamin, sagot ni Gab, ang kanyang boses ay malamig. Sa tingin ko, sinadya niya ang lahat. Sinadya niyang ipakita sa akin si Anya na may kasamang ibang lalaki at ang pagtanggap ng pera. Pero hindi pera mula sa ibang lalaki kundi mula sa kanya. Mula kay Ramirez na kinontrata niya. Nanginginig ang mga kamay ni Gab. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inakala. Hindi lang pala si Anya ang nagtago ng lihim. Ang kanyang ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Kinabukasan, sa ospital, ang tensyon sa pagitan ni Gab at Anya ay kapansin-pansin. Si Anya ay nanatiling tahimik, pilit na iniiwasan ang tingin ni Gab. Ngunit si Gab naman ay hindi na niya kayang baliwalain ang mga pinaghihinalaan niya. Anya, tawag ni Gab. Kailangan nating mag-usap. Nag-aalangan si Anya.
Ano pa ba ang pag-uusapan natin, Gab? Ang mahalaga ngayon ay ang mga bata. Ang mga bata ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-usap, matigas na sabi ni Gab. Sino si Attorney Ramirez? Ang lalaking kasama mo sa hotel, Anya. Siya ba ang kasama mo noon? Napaurong si Anya. Namutla ang kanyang mukha. Paano mo nalaman? Iyan ang kailangan mong sabihin sa akin. Bakit kanya kasama? Bakit kanya binayaran? Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mata ni Anya, pilit na binabasa ang emosyon doon. Napabuntong hininga si Anya at tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya ako binayaran, Gab. Pinilit niya ako. Pinilit niya akong tanggapin ang pera na yan. At sinabi niya, kung hindi ko gagawin, may masamang mangyayari sa'yo. Gusto niya akong ilayo sa'yo. Para hindi ka mapahamak. Sino ang nag-utos sa kanya, Anya? Malamig ang boses ni Gab. Sabihin mo sa akin. Ngayon na. Niyuko ni Anya ang kanyang ulo. Hindi ko kayang sabihin, Gab. Natatakot ako. Hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, dumating si Ialim, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Diaz, Inma de la Cruz, kailangan po kayong makita. Lumala po ang kondisyon ni Lala. Kailangan po niya ng masusing obserbasyon at posibleng surgery. Naramdaman ni Gab ang matinding kaba. Lala. Ang pinakamahina sa tatlo. Ang pag-aalala para sa kanyang anak ay pansamantalang nagtabon sa galit niya. Samantala, dumating din si Dona Emilia sa ospital, kasama ang kanyang mga abogado. Direktang pumunta siya sa office ng hospital director, na tila nagmamay-ari sa lugar. Hindi nagtagal, ipinabatid sa kanila na limitado na ang akses ni Anya sa mga bata, at ang lahat ng desisyon sa pagpapagamot ay dadaan sa Dona Emilia. Diaz, Inma de la Cruz, kailangan po ninyong lumipat ng ospital. Kailangan nating ilipat ang mga bata sa isang mas mayaman na facility, sabi ng hospital director, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pag-aatubili. Ang lahat po ng gastos ay sasagutin ni Dona Emilia. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Nasaan ang mga anak ko? May legal document po kaming hawak, Inma de la Cruz, sabi ng isa sa mga abogado ni Dona Emilia, ang kanyang boses ay matalim. Si Dona Emilia ang may legal na karapatan sa mga bata bilang lola. At dahil sa inyong kalagayan at sa inyong nakaraan, wala kayong karapatan sa kanila. Naramdaman ni Gab ang galit na bumabalot sa kanya. Hindi niya hahayaan. Hindi niya hahayaan na agawin ng kanyang ina ang mga anak niya. Humarap si Gab kay Dona Emilia, ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata nito, puno ng galit. Ina, anong ginagawa ninyo? Bakit niyo sinasadya ang lahat? Bakit niyo nilalayo ang mga anak ko sa ina nila? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Dona Emilia. Gabriel, ginagawa ko lang ang tama para sa kanila. Kailangan nila ng isang pamilyang may pangalan. Hindi isang babaeng katulad niya. At huwag mong kalimutan, Gabriel, ako ang iyong ina. Alam ko kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at sa kinabukasan ng ating pamilya. Naramdaman ni Gab ang paglamig ng kanyang katawan. Ang kanyang ina. Ang taong pinaniniwalaan niya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Ginawa niya ito. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay dahil sa kanya. Hindi lang kay Anya, kundi pati na rin sa kanya. 3 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. Nagpatuloy si Dona Emilia. At huwag kang mag-alala, Gabriel. Hindi mo na kailangan ang babaeng yan. Mayroon kang mas magandang kinabukasan. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Hindi ba't nakita mo mismo noon ang kanyang pagtataksil? May pinatago akong pera sa kanya mula kay Atty. Ramirez para patunayan sa iyo na isa lang siyang gold digger. Napanganga si Gab. Ang pagtataksil. Ang pera. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang ina. Ang kanyang sariling ina. Nanginginig ang buong katawan ni Isa Gabriel Diaz. Ang ngiti sa labi ni Dona Emilia, ang lamig sa kanyang mga mata, ay tila nagkumpirma ng lahat. Ina, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Ginawa ninyo ito. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan namin kasalanan nyo. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Dona Emilia. Ginawa ko lang ang nararapat, Gabriel. Para sa'yo. Para sa ating pangalan.
Ang babaeng yan, hindi siya nararapat para sa isang Diaz. At ang mga batang yan, kailangan nila ng maayos na kapalaran, hindi isang buhay na puno ng kahirapan at iskandalo. Hindi na niya nakayanan ang kanyang galit. Iyan ang iniisip ninyo? Na ang pagmamahal ay pwedeng bilhin? Na ang isang tao ay pwedeng sirain para lang mapanatili ang inyong pangalan? Umiling si Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito. Ikaw ang halimaw, ina. Hindi si Anya. Nakaharap si Anya, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sakit. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang pagtataksil, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang sariling anak. Umalis ka sa harapan ko, Gab, malamig na sabi ni Donna Emilia. Huwag kang makialam. Ipinapasa ko na sa aking mga abogado ang lahat ng papeles para sa legal custody ng mga bata. At kung magtatangka kang kumontra, sisiguraduhin kong wala kang magagawa. Hindi na nakapagsalita si Gab. Ang kanyang utak ay gulong-gulo. Ang kanyang ina, ang taong dapat sana ay pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, ang nagdulot ng lahat ng sakit. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at galit. Naglakad siya papalapit kay Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Anya, bulong niya, ang kanyang kamay ay tila gustong abutin ang kamay ni Anya, ngunit nag-atubili ito. Patawarin mo ako. Hindi ko alam, hindi ko inakala na ni. Umiiling si Anya, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 3 taon ay biglang sumabog. Ang pagkakakita kay Gab noon na may galit sa kanyang mga mata, ang pagmamayabang ni Donna Emilia, ang paghihirap na pinagdaanan niya sa pagpapalaki sa kanilang mga anak ng mag-isa. Tama na, Gab, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na ito ang oras. Ang mahalaga ngayon ay ang mga bata. Sa kanyang opisina, matapos ang masakit na komprontasyon sa ospital, si Gab ay tila nawalan ng pag-asa. Ang kaso ng Sterling Holdings ay naging personal. Si Attorney Ramirez ay nasa likod ng pagpaplano ng kanyang ina. Kailangan niyang hanapin si Ramirez. Kailangan niyang makakuha ng kumpirmasyon. Sa tulong ni Eric, sinubukan nilang hanapin si Attorney Ramirez. Ito ay naging mahirap dahil tila nagtago ito. Ngunit sa huli, natagpuan nila ito sa isang liblib na lugar. Hinanap nila si Ramirez sa isang coffee shop, nakaupo ng mag-isa, tila nagtatago sa mundo. Attorney Ramirez, tawag ni Gab. Nagulat si Ramirez. Isa Diaz? Anong kailangan niyo sa akin? Ang katotohanan, matigas na sabi ni Gab. Ang katotohanan tungkol kay Anya de la Cruz. Ang transaksyon. Ang pera. Ang banta. Nag-aalangan si Ramirez. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo, Ramirez, banta ni Gab. Mayroon akong ebidensya. Ang mga transaksyon ng pamilya Diaz sa'yo. Ang mga mensahe. Ang mga larawan. Kung magtatangka kang magsinungaling, sisiguraduhin kong sa kulungan ka pulutin kasama ng lahat ng koneksyon mo sa Sterling Holdings. Nanginig si Ramirez. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa huli, bumuntong hininga ito. Ginawa ko lang ang inutos sa akin, isa. Si Donna Emilia Diaz. Ayaw niya kay Emma de la Cruz para sa kanyang anak. Binayaran niya ako para magplano. Para magpakita ng ebidensya na tila si Emma de la Cruz ay tumanggap ng suhol mula sa isang ibang tao, para paniwalain si Emma Diaz na nagtaksil siya. May kinalaman ba ito sa Sterling Holdings? Tanong ni Gab, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pera na ibinigay namin kay Emma de la Cruz ay galing sa laundered funds. Sinadya naming ipahawak sa kanya ang pera para magkaroon ng dahilan si Donna Emilia na paalisin siya. At para sabihin sa iyo na isa siyang gold digger. Bahagi iyon ng mas malaking scheme na ginagawa namin sa Sterling Holdings para sa mga kliyente namin na gustong itago ang kanilang yaman. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang kanyang ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ay galing sa kanya. At ang mga banta sa buhay niya at sa pamilya niya, tanong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kailangan naming gawin yon para sumunod siya. Ayaw namin na masira ang plano. At lalo na, ayaw ni Donna Emilia na magsalita siya. Ayaw niya na malaman mo ang buong katotohanan.
Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Ramirez. Ang kanyang isip ay lumilipad. Ang sakit. Ang pagdududa. Ang pakiramdam ng pagiging niloko. Agad na bumalik si Gab sa ospital. Hinanap niya si Anya. Nakita niya ito sa labas ng AC, nakaupo sa sahig, ang kanyang ulo ay nakasandal sa dingding at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Niyakap niya si Anya ng mahigpit, ang kanyang katawan ay nanginginig. Anya, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Hindi ka nagtaksil. Ang nanay ko ang may kagagawa ng lahat. Pinaniwala niya ako na ikaw ay masama. Naramdaman ni Anya ang paglambot sa kanyang puso. Ang init ng yakap ni Gab, ang tunog ng kanyang boses na puno ng pagsisisi. Ngunit ang sakit ay nananatili. Ang mga salita ni Donna Emilia, ang paghihirap na pinagdaanan niya, ay hindi madaling kalimutan. Lumayo si Anya ng bahagya, tinitigan ang mga mata ni Gab. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagsisisi. Alam niya na totoo ang sinasabi nito. Anong nangyari, Gab? Tanong ni Anya, ang kanyang boses ay mahina. Ikinuwento ni Gab ang lahat ng kanyang natuklasan, ang pag-amin ni Atty. Ramirez, ang koneksyon ng kanyang ina sa Sterling Holdings, ang planong gawa-gawa para siraan siya. Natigilan si Anya. Ang lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng 3 taon ay unti-unting nawala. Napalitan ang galit sa kanyang puso. Galit sa taong nagpahamak sa kanya, sa taong naglayo sa kanya mula sa taong mahal niya. Ngunit ang galit na iyon ay mabilis na napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Ang kanyang pagmamahal kay Gab, ang kanyang mga anak, ang kanyang buong buhay. Ginawa niya ang lahat para lang protektahan siya, ngunit siya naman ay nasaktan. Gab, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat at naniwala ka sa akin. Pero ang sakit na pinagdaanan ko. Hindi ko alam kung kailan ito gagaling. Naramdaman ni Anya ang bigat ng mga salita ni Gab. Hindi ako susuko, Anya. Hindi na muli. Babawi ako. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang hustisya na nararapat sa iyo. At sisiguraduhin kong magiging buo tayo muli. Bilang isang pamilya. Tinitigan niya si Gab, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Kaya pa ba? Matapos ang lahat ng sakit, ng lahat ng pagtatago, ng lahat ng paghihirap. Ang mga sugat ay napakalalim. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang sinseridad, ang pagsisisi, at isang matinding determinasyon. Hindi ko alam, Gab, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Anya. Para sa mga anak natin. Para sa atin. Ang mga mata ni Gab ay puno ng pakiusap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Anya ang isang kislap ng pag-asa. Isang napakaliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang karamay. Habang nag-uusap sila, bumalik si Donna Emilia sa ospital, mas lalo pang determinado. Nalaman niya na nag-usap na si Gab at Anya. At nagalit siya. Anya de la Cruz! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa pasilyo. Hindi pa ba sapat ang ibinigay ko sa'yo? Sumunod ka lang at wala kang magiging problema. Pero ngayon, ginugulo mo ang anak ko. Hinarap ni Gab ang kanyang ina. Tama na, ina. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat ng ginawa niyo. Ang pagpaplano ninyo. Ang paghihiwalay ninyo sa amin. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Donna Emilia kay Gab. At anong gagawin mo, Gabriel? Kakampi ka sa isang babaeng katulad niya. Kakampi ka sa isang babaeng lumaking walang pangalan. Kalimutan mo na siya, Gabriel. Mayroon kang mas magandang kinabukasan. Hindi na ako magpapaloko sa inyo, ina, matigas na sabi ni Gab. Hindi na ako magpapagamit. Ang kinabukasan ko ay kasama si Anya at ang mga anak ko. Nanginig si Donna Emilia sa galit. Kung ganoon, mag-ingat ka, Gabriel. Hindi mo ako kilala. Kung kakampi ka sa kanya, sisiguraduhin kong pati ikaw ay mawawalan ng lahat. Mawawalan ka ng karangalan. Mawawalan ka ng trabaho. At mawawalan ka ng pangalan. Hindi ako natatakot, ina, sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay nananatili sa mga mata ng kanyang ina. Mas matindi ang takot kong mawalan sila, kaysa sa mawalan ako ng lahat ng sinasabi niyo. Isang tawag mula kay Ia Lim ang sumira sa kanilang pagtatalo.
Diaz, Ina de la Cruz, kailangan ko po kayong makausap. Lumala po ang kondisyon ni Lito. Nagkaroon po siya ng seizure. Ang balita ay parang suntok sa kanilang mga puso. Lito. Ang kanilang bunso. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa nilampasan si Donna Emilia. Ang lahat ng galit at hinanakit ay nawala, napalitan ng matinding pag-aalala para sa kanilang anak. Nang makarating sila, nakita nila si Lito na nakakabit sa napakaraming makina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Ang kanyang maliliit na katawan ay nagpupumiglas. Ang mga doktor at nurse ay abala sa pag-aasikaso sa kanya. Ginagawa po namin ang lahat, sabi ni Ealim. Pero kailangan po siya ng agarang operasyon. Ngayon din niyakap ni Anya si Gab ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko kaya, Gab. Hindi ko kayang mawalan siya. Hindi tayo susuko, Anya, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi tayo susuko. Gagawin natin ang lahat. Naramdaman ni Gab ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang ina ay nagbabanta sa kanilang buhay at kinabukasan. Ang lahat ay tila nawawala sa kanya. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya. Gab, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko alam kung paano pa tayo lalaban. Wala na tayong pera. Hindi na tayo pwedeng manatili rito. May mga banta pa si Donna Emilia. Baka mapahamak pa tayo lalo. Napakapit si Anya sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya, ang lahat ng paghihirap na dinanas niya, ang lahat ng pagdududa, ay bumalik. Naramdaman niya ang pakiramdam ng all is lost. Ang kanyang mga anak ay nasa panganib at wala siyang magawa. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang magawa. Anak ko, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lito. Huwag kang bibitaw. Hindi kita kayang mawala. Sa sandaling iyon, dumating ang isang nurse, ang kanyang mukha ay seryoso. Ena de la Cruz, kailangan po nating linawin ang inyong account. Ang hospital bill po ninyo ay napakalaki na. Hindi na po namin kayang bigyan kayo ng further extension. Kailangan po naming makita ang inyong financial guarantee o ang inyong legal representative na magiging responsable sa gastos. Kung hindi, kailangan po nating lumipat ng ospital. Nanlamig si Anya. Ang mga salita ay parang bumaba sa kanya ng dahan-dahan. Walang pera. Walang magagawa. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan at wala siyang magawa para sa kanya. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ilog. Narinig ni Gab ang sinabi ng nurse. Nilingon niya ang kanyang ina na nakatayo sa labas ng isi, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Ngumiti ito, isang ngiting nagpapakita ng pagtatagumpay. Ang ngiting iyon ay tila nagsasabing, sabi ko na sayo, Gabriel. Walang kalaban-laban ang babaeng iyan. Sa huli, babalik ka sa akin. Napakapit si Gab sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buhay ay tila gumuho. Ang kanyang mga anak ay nasa panganib. Ang kanyang inagi. Anak ko, huwag kang bibitaw. Hindi kita kayang mawala. Niyakap ni Anya si Lito, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Naramdaman niya ang init ng maliliit na kamay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga kundi ang kanyang mga anak. Ang banta ni Donna Emilia, ang kawalan ng pera, ang lahat ay tila nawala ng saysay sa harap ng buhay ng kanyang anak. Naramdaman ni Gab ang matinding pighati sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang ina na naglalakad palayo, ang kanyang ulo ay nakataas, tila nagmamayabang. Ngumiti ito, isang ngiting nagpapakita ng pagtatagumpay. Ang ngiting iyon ay tila nagsasabing, sabi ko na sayo, Gabriel. Walang kalaban-laban ang babaeng iyan. Sa huli, babalik ka sa akin. Ngunit sa mga mata ni Gab, hindi na iyon ang kanyang ina. Iyon ay isang halimaw na nagtago sa likod ng maskara ng pagmamahal. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang panga ay nagngangalit. Hindi na niya hahayaan. Hindi na niya hahayaan na manalo ang kanyang ina. Lumapit siya kay Anya, hinawakan ang kanyang balikat. Anya, makinig ka sa akin. Hindi tayo susuko. Hindi tayo susuko sa kanila. Hindi sa mga anak natin. Hindi sa atin. Tumingala si Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na mabilis ding nawala. Pero paano, Gab? Wala na tayong magagawa.
Wala tayong laban sa kanya. Ang dami niyang pera, ang dami niyang koneksyon. Hindi pera ang labanan dito, Anya, matigas na sabi ni Gab. Hustisya, katotohanan, at pagmamahal. Iyan ang laban natin. Kinuha ni Gab ang kanyang cellphone at tinawagan si Eric. Eric, kailangan ko ng tulong mo. Nakuha na ba natin ang lahat ng ebidensya mula kay Atty. Ramirez? Ang lahat ng transaksyon? Ang lahat ng koneksyon? Gab, sagot ni Eric. Nasa akin na ang lahat. Handang-handa na tayo. Mabuti, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ipapadala natin sa ombudsman ang lahat ng ito. At sa media. Hindi tayo magtatago. Hindi na natin hahayaan na matago pa ang katotohanan. Natigilan si Anya. Gab, anong gagawin mo? Kung gagawin mo yan, masisira ang pangalan ng pamilya mo. Ang tatay mo Ang tatay ko ay isang hukom, Anya. Kung may kinalaman siya sa katiwalian, dapat niyang panindigan ang kanyang ginawa. Hindi ko pwedeng hayaan na may mga kriminal na magtago sa likod ng pangalan ng pamilya namin. Lalo na kung may kinalaman ito sa pagkawasak ng buhay natin. Umalis si Gab sa ospital, ang kanyang puso ay puno ng galit at isang matinding determinasyon. Direkta siyang nagtungo sa kanilang bahay. Ang bahay na matagal niyang pinaniwala ang simbolo ng pagmamahal at karangalan. Ngayon, ito ay tila isang kulungan ng mga lihim at kasinungalingan. Pagdating niya, nakita niya si Donna Emilia na nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo, tila walang nangyari. Nakangiti ito, ang ngiting tila nagtatago ng 1,000 lihim. Gabriel, bati ni Donna Emilia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagmamayabang. Nagbago ba ang isip mo? Sinabi ko na sayo. Walang kalaban-laban ang babaeng iyan. Hindi ako nagbago ng isip, ina, matigas na sabi ni Gab. Dahil ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi lang tungkol kay Anya. Kundi pati na rin sa inyo. At sa tatay. Nawala ang ngiti sa labi ni Donna Emilia. Anong sinasabi mo? Ang kaso ng Sterling Holdings, ina. Ang katiwalian. Ang lahat ng koneksyon niyo. Ang pagpaplano ninyo para masira ang buhay ni Anya. Alam ko na ang lahat. Nanginig si Donna Emilia. Nagkakamali ka, Gabriel. Wala akong kinalaman dyan. Huwag kayong magsinungaling sa akin, ina, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay punong-puno ng galit. May mga ebidensya ako. Ang mga transaksyon niyo. Ang pag-amin ni Atty. Ramirez. Ang lahat. At alam ko na kung bakit niyo ginawa ito. Para itago ang mga kasalanan ni tatay. Natigilan si Donna Emilia. Namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong sinasabi mo? Walang kasalanan ang iyong ama. Alam ko na, ina. Ang kanyang pangalan ay nasa mga dokumento. Ang kanyang impluwensya ang ginamit para makalusot ang mga iligal na transaksyon. At kayo, ina, ginawa ninyo ang lahat para lang itago ito. Pati ang pagsira sa buhay ni Anya. Nanginig si Donna Emilia. Kung ipagsasabi mo yan, Gabriel, sisirain mo ang lahat. Ang pangalan ng ating pamilya. Ang reputasyon ng iyong ama. At pati na rin ang kinabukasan ng mga bata. Sa tingin mo ba, may kakayahan ng Anya de la Cruz na yan na ipagtanggol ang mga anak nyo sa ganitong iskandalo? Mawawalan kayo ng lahat. Pati ang karapatan ni Anya sa mga anak niya, sisiguraduhin kong mayaalis ko. Hindi ako magpapatalo. Napakagatlabi si Gab. Ang pinakamalaking lihim. Ang kanyang ama. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong nagturo sa kanya ng hustisya. Ngayon, siya mismo ang sangkot sa katiwalian. Ang kanyang puso ay naghahalo sa galit at peghati. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nasa panganib. Ngunit hindi niya kayang hayaan na manalo ang kasinungalingan. Hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang kaluluwa para lang mapanatili ang isang kasinungalingan. Hindi ko ito gagawin, ina, matigas na sabi ni Gab. Hindi ko ipagsasapalaran ang kinabukasan ng mga anak ko para lang sa isang pangalan na puno ng dumi. Kukunin ko ang hustisya. Para kay Anya. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Lumayo si Gab, ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ng kanyang ina, puno ng determinasyon. Hindi na siya ang dating Gab na madaling manipulahin.
Ngayon, siya ay isang ama, isang lalaking handang lumaban para sa kanyang pamilya. Pagbalik ni Gab sa ospital, nakita niya si Anya na nakaupo sa labas ng isi, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at paghati. Umupo siya sa tabi nito. Alam ko na ang lahat, Anya, bulong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang lahat ng kasalanan ng pamilya ko. Ang pagtatago nila sa katotohanan. Tumulo ang luha ni Anya. Gab, anong gagawin mo? Ipapasa ko na ang lahat ng ebidensya sa ombudsman at sa media, sabi ni Gab. Hindi na natin hahayaan na matago pa ang katotohanan. Haharapin natin sila. Yakap ni Anya si Gab ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ang pag-asa. Ang pananampalataya. Hindi na siya nag-iisa. Magkasama silang lalaban. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay mayroong matinding takot sa kanilang puso. Ang labanan ay hindi pa tapos. At ang kanilang mga anak, si Lito, ay nasa bingit pa rin ng kamatayan. Elmer Diaz, Emma de la Cruz. Kailangan ko po kayong makausap. Ngayon na. Ang boses ni A.I. Lim ay puno ng pagkaalarma. Napalingon si Gab at Anya sa isa't isa, ang kanilang mga puso ay biglang kumabog. Sumunod sila kay Lim patungo sa isang pribadong silid. Naramdaman ni Anya ang lamig sa kanyang mga kamay. Ito na ba? Ang masamang balita na kinakatakutan niya. Anong nangyari, Dosi? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kondisyon ni Lito, simula ni Lim, ang kanyang mukha ay seryoso. Lumalala. Kailangan na po niya ng agarang operasyon. Ngayon din may nakita kaming kakaibang complication. Kung hindi siya operahan sa loob ng ilang oras, hindi na po siya makakayanan. Nanlamig si Anya. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas. Niyakap niya si Gab ng mahigpit. Hindi po, Docs. Hindi ko po kayang mawala siya. Ginagawa po namin ang lahat, Emma de la Cruz. Pero kailangan po nating umaksyon agad. Ang operasyon ay delikado, pero iyon na lang ang tanging pag-asa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gab. Sage, Docs. Gawin niyo ang lahat ng kailangan. Iligtas ninyo ang anak ko. Kasabay ng matinding kaba para kay Lito, si Gab ay mayroon pa ring misyon na dapat gawin. Iniwan niya si Anya sa tabi ni Lito at tumawag sa kanyang kasamahan, si Eric. Eric, ipadala mo na ang lahat ng ebidensya sa ombudsman. At sa mga media contacts natin. Ilabas mo na ang lahat ng katotohanan. Ang kanyang boses ay matigas, puno ng determinasyon. Sigurado ka ba, Gab? Tanong ni Eric. Masisikip ang sitwasyon mo. Lalo na kay Doña Emilia. Walang mas mahalaga kaysa sa katotohanan at sa mga anak ko, Eric. Gawin mo na. Ngayon na. Hindi nagtagal, sumabog ang balita. Ang mga headline sa lahat ng dyaryo at news channel, katiwalian sa matataas na posisyon, Pamilyang Diaz, sangkot sa malawakang money laundering scheme. Mga bilyong piso, inilibing sa pribadong pondo, dating hukom, may kinalaman. Ang lihim ni Doña Emilia, pagpaplano ng paghihiwalay sa anak at kanyang kasintahan, paggamit ng pera mula sa iligal na transaksyon. Ang iskandalo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Lahat ng tao ay nag-uusap tungkol sa Pamilyang Diaz. Ang kanilang karangalan, ang kanilang pangalan, ay biglang nawala. Nasa ospital si Anya, nakaupo sa labas ng operating room, nagdarasal. Si Gab ay nasa kanyang tabi, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Anya. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa pag-aalala para kay Lito, at sa bigat ng sitwasyon sa labas. Biglang, bumukas ang mga pintuan ng operating room. Lumabas si Lim, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Dosi, anong nangyari? Sabay na tanong ni Gab at Anya. Ginawa namin ang lahat, Gab. Anya, pero Naghinto si Lim, huminga ng malalim. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Pero ligtas na siya. Matagumpay ang operasyon. Kakayanin niya ito. Para kina Gab at Anya, ang mga salitang iyon ay parang himig ng langit. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay bumuhos na parang ilog. Ang lahat ng sakit, ng lahat ng paghihirap, ay tila nawala. Ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Sa labas ng operating room, mayroong isang babaeng nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Si Doña Emilia. Nakita niya ang lahat ng headline.
Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang ginawa, ay tila nawalan ng saysay. Lumapit siya kay Gab, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ginawa mo ito, Gabriel. Siniraan mo ang pangalan ng ating pamilya. Sinira mo ang iyong ama. Ina, matigas na sabi ni Gab. Ang katotohanan ay dapat ilabas. Hindi ko kayang itago ang kasalanan ng sinuman, lalo na kung may kinalaman ito sa buhay ng maraming tao. At lalo na kung sinira ninyo ang buhay namin ni Anya. At ano ngayon, Gabriel, sigaw ni Donna Emilia. Mawawalan ka ng trabaho. Mawawalan ka ng lahat. Ang pangalan ng iyong ama, sisirain mo. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? May mga tao pa ring naniniwala sa hustisya, ina, sagot ni Gab. At ako ang magiging halimbawa. Hindi ko hahayaan na manalo ang kasinungalingan. Ang buong angkan ng mga Diaz ay nagulo. Ang mga kapatid ni Gab ay nagalit sa kanya dahil sa pagtataksil sa kanilang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Gab na ginawa niya ang tamang bagay. Ang mga kaibigan at kasamahan ni Gab sa pulisya ay nagbigay ng suporta sa kanya. Nagkaroon ng malaking epekto ang pagbubunyag ng katiwalian sa lipunan, at maraming tao ang nagbigay ng suporta kay Gab sa kanyang paninindigan para sa katotohanan. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang nanatili, ang pag-asa para kay Lito. At ang pagkakaisa ni Gab at Anya. Hinanap ni Gab si Anya, nakita niya ito sa tabi ni Lito, hinahaplos ang maliliit na kamay nito. Umupo siya sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Anya, bulong niya. Tapos na ang lahat ng pagtatago. Pero ang laban natin ay nagsisimula pa lang. Ngumiti si Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng pag-asa. Alam ko, Gab. Pero ngayon magkasama na tayo. Hindi na ako natatakot. Sa labas ng operating room, si Donna Emilia ay nakatayo pa rin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawawala. Ang mga taong dati niyang kinokontrol ay nagsisimula ng bumitaw. Ang kanyang mga plano ay gumuho. Ang kanyang mundo ay gumuho. Naramdaman ni Anya ang init ng kamay ni Gab. Sa loob ng operating room, nakita niya si Lito na humihinga ng payapa. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay tila nawala. Ang pag-asa ay bumalik. Ang kanilang pamilya ay muling nabubuo. Sa kabila ng lahat, kailangan nating maging malakas, Anya. Para sa kanila. Niyakap ni Anya si Gab ng mahigpit, ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito. Ang mga luha ay bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng paghati kundi ng matinding kaluwagan. Ang mga salita ni Ea Lim ay umalingaw pa rin sa kanilang isipan, isang awit ng pag-asa. Dos, anong nangyari? Ginawa namin ang lahat, Gab. Anya, pero ligtas na siya. Matagumpay ang operasyon. Kakayanin niya ito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Gab at Anya. Bumitaw sila sa isa't isa, ang kanilang mga mukha ay basa sa luha, ngunit may mga ngiti na sumilay. Salamat, Dulcie. Maraming salamat, sabay nilang sabi, ang kanilang mga boses ay basag. Naramdaman ni Gab ang kamay ni Anya na humawak sa kanyang kamay ng mahigpit. Ito ang simula. Ang tunay na simula. Lumipas ang mga araw. Si Lito, sa kabila ng hirap na pinagdaanan, ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang maliliit na mata ay nagsisimula ng kumislap, at ang kanyang maliliit na ngiti ay nagbibigay ng matinding kagalakan kina Gab at Anya. Si Lala at Luna, na mas matatag kaysa kay Lito, ay patuloy na lumalago sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ang ospital ang naging pansamantalang tahanan ni Gab at Anya. Magkasama nilang binabantayan ang mga bata. Madalas, nakaupo si Gab sa tabi ng inkubator ni Lito, hinahaplos ang maliliit na kamay nito, nagkukwento ng mga istorya tungkol sa pulisya, at nangangako ng isang mas magandang kinabukasan. Si Anya naman, sa kabila ng pagod, ay walang tigil sa pag-aalaga sa mga bata, pinapakain ang mga ito, kinakausap, at pinapakita ang pagmamahal na matagal niyang kinimkim. Sa bawat gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, magkatabi silang nakaupo ni Gab sa bench sa labas ng ihi, nag-uusap ng matagal. Hindi pa rin ganap na gumaling ang mga sugat. May mga pagkakataon na nakikita ni Anya ang bahid ng sakit sa mata ni Gab dahil sa pagkakamali nito noon. At si Gab naman, nararamdaman niya ang matinding pagdurusa ni Anya sa loob ng 3 taon. Paano ka nakayanan, Anya? Tanong ni Gab isang gabi, habang nakatingala sa mga bituin. Ang lahat ng ito.
Mag-isa ka lang. Umiling si Anya. Hindi ako mag-isa, Gab. May mga anak ako. Sila ang lakas ko. At ngayon, mayroon na rin akong Mara. At ngayon, mayroon na rin akong ikaw. Hinawakan ni Gab ang kamay ni Anya ng mahigpit. Patawarin mo ako, Anya. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging bulag ko. Sa pagdududa ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Tumingin si Anya sa mga mata ni Gab. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang pag-ibig na matagal niyang hinanap. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit unti-unti, naramdaman niya ang paghilom. Pinapatawad kita, Gab, bulong ni Anya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Pero hindi ko lang yan basta-basta makakalimutan. Kailangan nating ayusin ang lahat. Sagot ni Gab. Aayusin natin. Magkasama. Samantala, sa labas ng ospital, ang mundo ni Donna Emilia Diaz ay unti-unting gumuho. Ang iskandalo sa Sterling Holdings, kasama ang pagbubunyag ni Gab sa kanyang papel sa pagpaplano ng paghihiwalay ni Gab at Anya, ay nagdulot ng malaking pinsala sa pangalan ng pamilya Diaz. Ang dating hukom na ama ni Gab ay nahaharap sa matinding investigasyon at posibleng pagkakakulong. Ang mga dating kaibigan at kasosyo ni Donna Emilia ay nagsimula ng lumayo, hindi na rin siya pinapansin sa mga social gatherings. Isang araw, bumisita si Donna Emilia sa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang dating gilas at kayabangan. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Nakaupo siya sa tabi ng nursery, pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Lumapit si Gab sa kanyang ina. Ina, tawag niya. Nilingon siya ni Donna Emilia, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Sinira mo ang lahat, Gabriel. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ako ang sumira ng lahat, ina, malumanay na sabi ni Gab. Ang kasinungalingan ang sumira. Ang mga maling desisyon ang sumira. Ginawa ko lang ang nararapat. Bumuntong hininga si Donna Emilia. Akala ko, ginagawa ko ang tama para sa iyo, Gabriel. Para sa iyong kinabukasan. Hindi niyo ako kailangang protektahan sa pamamagitan ng pananakit sa iba, ina. Hindi niyo kailangang sirain ang kaligayahan ng iba para lang sa sarili ninyong kagustuhan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa huli, tumayo si Donna Emilia. Hindi ko alam kung paano ka mapapatawad, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito. Hindi ko rin po alam kung kailan kayo mapapatawad, ina, sagot ni Gab. Pero kailangan niyong harapin ang mga kahihinatnan ng inyong mga desisyon. At ako, kailangan kong bumuo ng sarili kong pamilya. Isang pamilya na binuo sa katotohanan at pagmamahal, hindi sa kasinungalingan at pagtatago. Tiningnan ni Donna Emilia ang kanyang mga apo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit mayroon ding bahid ng pagmamahal. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Gab ang kanyang ina na tila tao, hindi isang walang emosyong taga-kontrol. Patawad, bulong ni Donna Emilia na halos hindi marinig. Lumakad siya palayo, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Hindi man ito ang buong pagpapatawad, ngunit ito ay isang simula. Pagkalipas ng ilang linggo, si Lito ay tuluyan ng nakabawi at pinayagang umuwi. Ang araw na yon ay puno ng kagalakan. Nakatayo si Gab at Anya sa labas ng ospital, hawak ang kanilang 3 anak. Ang araw ay sumisikat at ang hangin ay sariwa. Si Mara ay naroon, naghihintay, kasama ang iba pang mga kaibigan na sumuporta sa kanila. Ito na, sabi ni Anya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha ng kaligayahan. Ang bagong simula. Binili ni Gab ang isang maliit ngunit maginhawang bahay sa isang tahimik na komunidad, malayo sa ingay ng syudad. Isang lugar kung saan pwedeng lumaki ang kanilang mga anak ng payapa, malayo sa anino ng nakaraan. Sa mga sumunod na buwan, si Gab ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang pulis, ngunit mas naging maingat na siya sa kanyang mga desisyon. Mas natuto siyang makinig sa kanyang puso. Si Anya naman ay naging isang buong panahong ina, inaalagaan ang kanilang mga anak, at unti-unting nakabalik ang kanyang dating sigla. Ang pagmamahalan nila ay mas lumalim, mas matatag. Hindi ito perpekto. May mga araw na nararamdaman pa rin nila ang sakit ng nakaraan, ngunit sa bawat araw, mas natututo silang magpatawad, magtiwala, at lumaban ng magkasama. Isang gabi, habang ang mga bata ay natutulog na, si Gab at Anya ay nakaupo sa kanilang balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin. Ang buwan ay bilog at ang simoy ng hangin ay malamig.
Niyakap ni Gab si Anya at ang mga anak nila sa kanyang bisig, habang nakatingala sa kalangitan. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pagpapasalamat. Ngayon ko lang naramdaman na kumpleto ako, Anya, bulong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ikaw, sila kayo ang tunay kong tahanan. Hindi na ako susuko sa inyo. Naramdaman ni Anya ang init ng yakap ni Gab. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mga luha ng kaligayahan ay umagos. Salamat, Gab. Salamat sa pananampalataya at sa pagmamahal. Tumingin sila sa direksyon ng silid ng mga bata, kung saan payapang natutulog sina Lala, Luna, at Lito. Alam nilang ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Maraming hamon pa ang kakaharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama na sila. Bilang isang pamilya. Isang pamilyang binuo sa pagpapatawad, pag-unawa, at isang walang hanggang pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Gabriel at Anya, isang paglalakbay ng pagmamahal, pagkawala, at paghilom. Sa lahat ng nakinig at nakasama namin sa bawat kabanata ng buhay ni na Gabriel at Anya, mula sa aming puso, maraming salamat po. Ang inyong oras at atensyon ang siyang nagbigay buhay sa bawat salita, sa bawat eksena ng kwentong ito. Naging isang emosyonal na paglalakbay ang paglikha ng ang anino ng nakaraan at ang bagong simula. Bawat karakter, bawat twist, ay pinaglaanan ng matinding pag-isip upang maihatid ang mga damdaming umaapaw mula sa sakit at pagkabigo hanggang sa pag-asa at kaligayahan. Nais naming maramdaman nyo ang bawat luha at ngiti, bawat pagsubok at tagumpay na tila kayo mismo ang naroroon. Sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa tapang na harapin ang katotohanan, ang kakayahang magpatawad sa kabila ng pinakamalalim na sugat, at ang matinding pag-asa na sa kabila ng lahat, may bagong simula. Ang pagtitiwala, pag-unawa, at ang pananampalataya sa kapangyarihan ng pamilya ang siyang tunay na sandigan ng bawat isa. Umaasa po kami na ang anino ng nakaraan at ang bagong simula ay nag-iwan ng malalim na baka sa inyong mga puso. Mahalaga po sa amin ang inyong saloobin. Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga naiisip at nararamdaman sa kwentong ito. Ano po ang pinakanakapukaw sa inyong damdamin? Anong aral ang inyong napulot? Inaasahan po namin ang inyong mga komento. Maraming salamat po muli at hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig.